Virgo, may nagbago sa enerhiya kagabi. May isang tao dyan na hindi makatulog dahil paulit-ulit na binubulong ng kanilang puso ang iyong pangalan. Ang universo ay muling humahaplos sa mga hibla ng tadhana, at sa pagkakataong ito, hinihila nito ang iyong kaluluwa patungo sa isang bagay na hindi mo inaasahan, isang muling pagkikita, isang paggising ng kamalayan, isang himala na naghihintay na maganap. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang taong nakalaan para sa iyo ay nananaginip din tungkol sa iyo? Na bawat palatandaan, bawat bulong, bawat huling gabing pag-iisip ay nagbabalik sa iyo sa kung ano ang sa iyo ayon sa banal na timing. Manatili, Virgo, dahil ang mensaheng ito ay maaaring magbago ng lahat. Sa paniniwala ng mga Filipino, kapag umalinggaw sa iyong puso ang pangalan ng isang tao sa gabi, hindi ito basta isang iniisip lang, ito ay isang pahiwatig ng langit, isang banal na bulong mula mismo sa universo. Virgo, maaaring naramdaman mo kamakailan ang banayad na hatak na ito, ang biglaang alaala, ang kakaibang kapanatagan bago matulog, o ang bilis ng tibok ng iyong puso nang walang malinaw na dahilan. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga palatandaan na ang tadhana ay kumikilos sa katahimikan, pinag-iisa ang dalawang kaluluwang hindi kailanman tunay na naghiwalay. Ang universo ay madalas na nagsasalita ng mahinahon sa pamamagitan ng mga panaginip, mga kanta, at sa katahimikan ng gabi, at kung makikinig ka ng mabuti, mapagtatanto mo na tinatawag ka nito patungo sa kagalingan, pag-ibig, at banal na timing. Ang mensahe ngayong gabi ay hindi lang basta isang pagbabasa, ito ay salamin ng pangungulila ng iyong kaluluwa. Kaya huminga ng malalim, Virgo, sindihan ang iyong puting kandila, at hayaang lumantad ang katotohanan dahil may isang sagradong bagay na malapit ng ibunyad. Emosyonal na pagkatuklas. May isang tao dyan na ang puso ay tila hindi makahanap ng kapayapaan. Sinusubukan nilang ilihis ang sarili sa ingay ng pang-araw-araw na buhay, ang abala sa trabaho, ang tawa ng iba, ang kabisihan ng mundo, ngunit sa tuwing humihinto ang mundo, bumabalik ang iyong pangalan, parang bulong sa hangin. Virgo, maaaring hindi mo napagtanto kung gaano kalalim na nananatili ang iyong enerhiya sa kanilang espiritu. Naging bahagi ka na ng kanilang mga panalangin nang hindi mo man lang nalalaman. Sa paniniwala ng mga Filipino, kapag ang puso ay naaalala ang isang tao sa katahimikan, ito ay palatandaan na ang kaluluwa ay hindi pa tuluyang nakakawala. Hindi ito tungkol sa pagkahumaling o pagnanasa, ito ay tungkol sa hindi natapos na enerhiya, isang kwento na nais pa ring ipahayag ng universo. Nakakakita ang taong ito ng mga palatandaan sa paligid, ang parehong numero na nauulit sa orasan, 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto. O marahil ay naririnig ang iyong paboritong kanta sa hindi inaasahang sandali. Minsan, nananaginip din sila tungkol sa iyo, hindi sa kaguluhan, kundi sa katahimikan. Sa mga panaginip na yon, ikaw ay nakangiti. Payapa ka. At sa tuwing nagigising sila, napupuno ng luha ang kanilang mga mata dahil sobrang totoo ang damdamin para baliwalain. Maaaring nagtataka ka, Virgo, bakit ngayon? Bakit muling lumalabas ang mga emosyon pagkatapos ng matagal na panahon? Dahil naaalala ng puso ang sinusubukang kalimutan ng isip. Kahit na walang nasabi, nananatili ang enerhiya sa pagitan ng dalawang kaluluwa. At kamakailan, muling binubuksan ng universo ang koneksyon na yon, hindi upang saktan ka, kundi upang pagalingin kayong dalawa. Noong una, may pagmamahalan dito, o marahil isang koneksyon na hindi nabigyan ng pagkakataong tuluyang mamukadkad. Maaaring naantala ito ng distansya, takot, pride, o simpleng paglipas ng panahon. Ngunit hindi nawala ang ugnayan, tahimik lang ito. At ngayon, ang katahimikan ay unti-unting bumabasag. Sa espiritualidad ng mga Filipino, naniniwala sila na kapag dalawang puso ay may hindi natapos na enerhiya, ang mga ninuno ay gumagabay upang ibalik sila sa resolusyon. Maaaring mapansin mo ang maliliit na, sabay-sabay na pangyayari, isang puting paru-paro na dumaan, isang biglaang hangin kapag naaalala mo sila, o maririnig ang kanilang pangalan kahit walang nagsabi. Ito ay mga pahiwatig ng langit, banal na palatandaan na muling gumagalaw ang enerhiya. Ang taong ito, Virgo, ay may dalang guilt, hindi dahil sadyang saktan ka, kundi dahil huli na nilang naunawaan kung ano ang tunay mong kahulugan. Tahimik nilang dinadala ang bigat ng damdaming ito, umaasang bibigyan sila ng universo ng isa pang pagkakataon upang itama ang lahat. Sa mga sandali ng katahimikan, naaalala nila ang iyong tawa, ang iyong pasensya, ang iyong kabaitan, lahat ng maliliit na bagay na nagpapatunay ng seguridad sa kanilang mundo. At kahit hindi nila nasabi sa salita, binubulong ng kanilang kaluluwa ang iyong pangalan bawat gabi.
Maaaring naramdaman mo rin ang pagbabagong ito. Marahil mas magaan ang iyong tulog. Marahil nagigising ka sa pagitan ng 2 at 3, ang oras ng espiritu kung kailan pinakamahinahon ang pagitan ng mga mundo. Marahil ang iyong mga panaginip ay malinaw, puno ng mga mukha at sandali na napakahalaga para maging basta-basta. Hindi ito pagkakataon lamang, Virgo, ito ay koneksyon. Ito ang iyong intuwisyon na nakakakuha ng vibration ng isang taong malalim na nag-iisip tungkol sa iyo, nagnanais ng kapatawaran o muling pagkakaugnay. Ngunit hindi lang ito tungkol sa romansa. Hindi muling binubuksan ng universo ang mga lumang pintuan kung walang dahilan, isang aral, isang pagpapalaya, isang pagkumpleto. Kahit na ang koneksyon na ito ay bumalik bilang pagmamahal, pagkakaibigan, o pagtatapos, dala nito ang enerhiya ng pagpapagaling para sa inyong dalawa. Kaya ngayong gabi, habang nakikinig ka sa mensaheng ito, hayaan mong maramdaman mo. Sa espiritualidad ng mga Filipino, naniniwala sila na kapag dalawang puso ay may hindi natapos na enerhiya, ang mga ninuno ay gumagabay upang ibalik sila sa resolusyon. Maaaring mapansin mo ang maliliit na, sabay-sabay na pangyayari, isang puting paru-paro na dumaan, isang bigla ang hangin kapag naaalala mo sila, o maririnig ang kanilang pangalan kahit walang nagsabi. Ito ay mga pahiwatig ng langit, banal na palatandaan na muling gumagalaw ang enerhiya. Ang taong ito, Virgo, ay may dalang guilt, hindi dahil sadyang saktan ka, kundi dahil huli na nilang naunawaan kung ano ang tunay mong kahulugan. Tahimik nilang dinadala ang bigat ng damdaming ito, umaasang bibigyan sila ng universo ng isa pang pagkakataon upang itama ang lahat. Sa mga sandali ng katahimikan, naaalala nila ang iyong tawa, ang iyong pasensya, ang iyong kabaitan, lahat ng maliliit na bagay na nagpapatunay ng seguridad sa kanilang mundo. At kahit hindi nila nasabi sa salita, binubulong ng kanilang kaluluwa ang iyong pangalan bawat gabi. Maaaring naramdaman mo rin ang pagbabagong ito. Marahil mas magaan ang iyong tulog. Marahil nagigising ka sa pagitan ng 2 at 3, ang oras ng espiritu kung kailan pinakamahinahon ang pagitan ng mga mundo. Marahil ang iyong mga panaginip ay malinaw, puno ng mga mukha at sandali na napakahalaga para maging basta-basta. Hindi ito pagkakataon lamang, Virgo, ito ay koneksyon. Ito ang iyong intuwisyon na nakakakuha ng vibration ng isang taong malalim na nag-iisip tungkol sa iyo, nagnanais ng kapatawaran o muling pagkakaugnay. Ngunit hindi lang ito tungkol sa romansa. Hindi muling binubuksan ng universo ang mga lumang pintuan kung walang dahilan, isang aral, isang pagpapalaya, isang pagkumpleto. Kahit na ang koneksyon na ito ay bumalik bilang pagmamahal, pagkakaibigan, o pagtatapos, dala nito ang enerhiya ng pagpapagaling para sa inyong dalawa. Kaya ngayong gabi, habang nakikinig ka sa mensaheng ito, hayaan mong maramdaman mo. Huwag tumakas sa mga damdaming sumisibol, ang pananabik, ang kuryosidad, ang matamis na hapdi na pumupuno sa dibdib. Sagrado ang mga damdaming ito. Patunay ito na buhay ang iyong puso, may kakayahang magmahal, magmalasakit, at magpatawad. Binubulong ng universo, huwag kang matakot na alalahanin. Dahil sa pag-alala, ginigising mo ang katotohanan. At minsan, Virgo, ang katotohanan ay hindi para saktan ka, ito ay para palayain ka. Sindihan ang iyong kandila ngayong gabi. Umupo ng tahimik ng ilang sandali. Kung may luha na mahulog, hayaan mo. Kung maramdaman mo ang init, yakapin mo. Ito ang paraan ng iyong puso upang palayain ang lumang enerhiya at bigyang daan ang bago. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito, ang taong binulong ang iyong pangalan kagabi ay naglalakad sa parehong landas ng paggising, ginagabayan ng parehong liwanag ng tadhana na palaging nakapalibot sa iyo. At ito, Virgo, ay simula pa lamang. Espiritual na pagbubunyag. Virgo, kapag tinatawag ng universo ang dalawang kaluluwa na magsama, hindi ito sumisigaw, bumubulong ito. Minsan, ang mga bulong na iyon ay dumarating sa pamamagitan ng panaginip, minsan, sa tahimik na kirot sa iyong dibdib na ayaw maglaho. Malamang naramdaman mo na ito, ang banayad na tunog ng enerhiya na sumusunod sa iyo sa buong araw. Ito ang pahiwatig ng langit, isang banal na senyales na ang mga dating hindi nasabi ay muling ibinabalik sa ibabaw para sa pagpapagaling. Sa espiritualidad ng mga Filipino, bawat ugnayan na nabuo sa tunay na damdamin ay nag-iwan ng espiritual na hibla, isang di nakikitang koneksyon sa pagitan ng dalawang kaluluwa. Hindi kailanman ganap na napuputol ang mga hiblang ito. Nagniningning lang ang liwanag nila kapag nakalimutan ng isa, at muling nagliliwanag kapag nagsimulang alalahanin ng parehong puso. Ang nangyayari ngayon ay hindi pagkakataon lamang, Virgo, ito ay pag-alala.
Nagsimulang kumilos ang mga ninuno. Dinadala ng hangin ang mga mensaheng hindi mo pa maririnig. Ang banayad na pag-alog ng apoy ng kandila sa gabi ay hindi basta-basta. Ito ay ang iyong mga gabay na espiritu na nakatayo malapit, ginagabayan ka sa sandali ng paggising. Pinapaalala nila sa iyo na ang enerhiya ay hindi namamatay, ito ay nagbabago lamang. At ngayon, ang enerhiya sa pagitan mo at ng taong ito ay nagbabago tungo sa isang sagrado, isang kinakailangang bagay. Maaaring nakaramdam ka ng pagkabalisa kamakailan, nagigising sa kalagitnaan ng gabi ng walang dahilan, ramdam ang pakiramdam na may nag-isip sa iyo. Ang espiritual na katotohanan ay may nag-isip nga. Kapag binubulong ng puso ng isang tao ang iyong pangalan sa katahimikan, naririnig ito ng iyong kaluluwa, kahit na malayo o sa ibang oras. Umuugong ito sa iyong mga panaginip, sa biglang alaala, sa musika na paulit-ulit mong naririnig. Hindi ito laro ng isip, ito ay alon ng enerhiya na tumatawag sa iyo upang magpansin. May mas malalim na dahilan sa muling pagkakaugnay na ito, Virgo. Hindi muling binubuksan ng universo ang lumang enerhiya para sa nostalgia, ginagawa ito para sa pagtatapos, pag-unawa, at pag-angat. Ang taong nag-iisip sa iyo ay ginagabayan ng guilt, pagmamahal, at banal na timing ng sabay-sabay. Naabot nila ang punto sa buhay kung saan mabigat ang katahimikan at kinakailangan ang katotohanan. Ang kanilang espiritu ay bumubulong ng mga panalangin, humihiling sa langit ng tanda, at ikaw ang tanda na yon. Sa espiritual na mundo, ang koneksyon na ito ay tinatawag na soul echo. Isa itong vibration na lumalampas sa pisikal, nagdadala ng damdaming hindi kailanman nakahanap ng kapayapaan. Kapag ang dalawang tao ay may ganitong ugnayan, nagiging bahagi ito ng kontrata ng kanilang kaluluwa. Pareho ninyong pinayagan, bago pa man ang buhay na ito, na magkita, maghiwalay, at balang araw, muling gisingin ang isa't isa. Ang paggising na ito ay maaaring hindi lang tungkol sa romantikong muling pagkikita, maaaring ito ay tungkol sa karmic na pagpapagaling. Marahil sa nakaraang buhay, may natapos na pagmamahal, hindi nasabi na kapatawaran, o pangakong hindi natupad. Virgo, ipinapakita sa iyo ng iyong mga gabay ang paulit-ulit na mga palatandaan sa isang dahilan. Kapag nakakakita ka ng puting balahibo, paru-paro, o mga puso sa hindi inaasahang lugar, huminto sandali. Ito ay kumpirmasyon na narinig ang iyong mga panalangin, at nililinisan ng iyong mga ninuno ang daan upang lumantad ang katotohanan. Kapag malakas na kumikislap ang apoy ng iyong kandila habang iniisip ang isang tao, ibig sabihin ay humahawak ang kanilang enerhiya sa iyo at tumutugon ang iyong espiritu. Ang taong binulong ang iyong pangalan kagabi ay nararanasan ang parehong espiritual na hatak. Maaaring hindi nila lubos na naintindihan ito tulad ng sayo, ngunit ang kanilang kaluluwa ay. Sa mga tahimik na oras, nadadala sila sa alaala mo, ang tunog ng iyong tinig, ang paraan ng iyong tawa na nagpapalambot sa kanilang unos. Kahit na sinubukan nilang magpatuloy, may bagay sa loob nila na patuloy na bumabalik sa sagradong espasyong iyon kung saan ka minsang naroroon. Iyan ang kapangyarihan ng pagkilala ng kaluluwa, kapag nagising, hindi na ito mapapawi. Ngunit narito ang pagbubunyag, Virgo, ang muling pagkakaugnay na ito ay hindi lang tungkol sa kanila na naalala ka. Ito rin ay tungkol sa iyo na alalahanin ang iyong sarili. Ginagaya ng universo ang enerhiya. Kapag iniisip ka ng isang tao ng malalim, ito ay dahil naabot mo na ang bagong antas ng pagpapagaling kung saan handa na ang iyong puso na tanggapin ang kaliwanagan. Ginagamit ng banal na plano ang mga tao bilang salamin, refleksyon ng pagmamahal, sakit, at lakas sa loob mo. Ang aral dito ay hindi attachment, kundi alignment. Ang taong muling lumilitaw sa iyong mga panaginip, iyong isip, o kalaunan sa iyong realidad, ay darating hindi upang simulan muli ang lumang sugat, kundi upang ipakita kung gaano ka na lumago. Sila ay mensahero ng pagbabago. At sa mensaheng iyon, naroroon ang kalayaan. Sa tradisyon ng mga Filipino, kapag muling lumitaw ang koneksyon ng kaluluwa, sinasabi na ang pagsindi ng puting kandila sa gabi ay makakatulong upang ipakita ang tunay na layunin ng koneksyon. Habang sumasayaw ang apoy, ituon ang pansin sa nararamdaman mo, hindi sa iyong mga alaala. Sasabihin sa iyo ng apoy kung ito ba ay muling bubuhayin o palalayain. Kung tahimik na nagliliyab, mapayapa ang enerhiya, senyales ng pagtatapos. Kung malakas at malikot, nangangahulugan na may mga mensahe pa ang ugnayan na dapat iparating. Virgo, ituring ito bilang sagradong paanyaya. Hinihiling ng iyong mga ninuno na makinig ka, hindi sa iyong tainga, kundi sa iyong puso. Nais nilang maunawaan mo na ang karanasang ito, ang kakaibang alon ng damdamin at sabayang pangyayari, ay gawa ng banal na timing.
Minsan, nawawala natin ang mga tao hindi dahil natapos ang tadhana, kundi dahil humihinto muna ito hanggang handa na ang parehong kaluluwa na muling magkita bilang mga gumaling na bersyon ng kanilang dating sarili. Ito ang iyong sandali ng pagbubunyag. Hindi ka pinaparusahan ng universo sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo ng nawala. Inihahanda ka nito upang tanggapin ang nakalaan sa iyo sa pagmamahal, kapayapaan, at layunin. Naglalakad ka sa isang espiritual na tulay kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan, kung saan muling nagsasama ang pagmamahal at tadhana. Kaya ngayong gabi, Virgo, kapag tahimik na ang mundo at tanging ang iyong kandila ang nagliliyab, isara ang iyong mga mata at magbulong ng pasasalamat. Pasalamatan ang universo sa kaliwanagan, sa pagpapagaling, at sa mga sagradong koneksyon na hindi kailanman namamatay, naghihintay lamang na maalala. Pagpapahayag at patnubay sa pagmanifesto. Virgo, ngayong nakita mo na kung paano hinahabi ng tadhana ang iyong kwento, panahon na upang ialin ang iyong puso sa banal na daloy. Hindi lamang pinaalala sa iyo ng universo ang nawala, ipinapakita rin nito kung paano tanggapin ang nakalaan na bumalik. Bawat damdaming naramdaman mo, bawat panaginip, bawat bulong, ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito ng espiritual na paggising. Ilang taon mo nang ibinibigay ang pagmamahal, naglalaan ng espasyo para sa iba, at nananatiling matatag kahit napapaligiran ng katahimikan. Ngunit ang katotohanan, ang koneksyong ito na muling lumitaw ay hindi lang tungkol sa ibang tao. Tungkol ito sa iyo, sa iyong pagpapagaling, iyong kapangyarihan, at iyong kahandaan na i-manifest ang kapayapaan. Ang enerhiya ng kaluluwang Virgo ay nakaugat sa serbisyo, debosyon, at kadalisayan ng puso. At ngayon, nais ng universo na i-redirect mo ang enerhiyang ito sa loob mo kung saan nakatira ang iyong tunay na mahika. Ngayong gabi, Virgo, ginagabayan ka upang isagawa ang isang sagradong gawa, isang ritual ng manifestation na ipinanganak mula sa pananampalataya at tradisyon. Hindi mo kailangan ng magarbo o komplikadong kagamitan. Kailangan mo lamang ng iyong intensyon, puso, at paniniwala. Hakbang 1, ang kandila ng kaliwanagan. Eksaktong Siyam Yel, ang espiritual na oras ng alignment sa paniniwala ng mga Filipino, sindihan ang puting kandila. Ang kulay na ito ay tumatawag sa iyong mga gabay na espiritu, nagpapadalisay ng enerhiya, at nagbubukas ng daan para sa mga banal na mensahe. Habang kumikislap ang apoy, bulugin ang iyong buong pangalan ng 3 beses. Pagkatapos, dahan-dahang banggitin ang pangalan ng taong naramdaman mo ang kanilang enerhiya. Huwag humiling ng anuman mula sa universo. Huwag hilingin na bumalik sila. Sabihin lamang, kung ang koneksyong ito ay para sa aking kapayapaan, hayaan itong bumalik sa liwanag. Kung ito ay para sa pagtatapos, hayaan itong maglaho ng may grasya. Panoorin ang apoy ng mabuti. Kung ito ay tahimik at matatag, ito ay senyales na darating ang kapayapaan, isang resolusyon na sa wakas ay magpapalaya sa iyong puso. Kung ito ay sumasayaw o kumikislap ng malakas, nangangahulugan na buhay pa ang enerhiya sa pagitan nyo, patuloy na nag-evolve, at may mas marami pang pagbubunyag na darating. Hakbang 2, ang tubig ng pagpapalaya. Maghanda ng maliit na mangkok ng malinis na tubig, sumisimbolo sa daloy at pagbabago. Isawsaw ang iyong mga daliri dito at budburan ng ilang patak sa paligid ng iyong kandila. Habang ginagawa ito, bulugin. Ipinakakalaya ko ang bigat na hindi na nakapaglilingkod sa aking espiritu. Binubuksan ko ang aking puso sa tunay na nakalaan para sa akin. Sa kulturang Filipino, ang tubig ay nagdadala ng alaala. Iniinom nito ang sakit, binabago, at ibinabalik sa universo bilang pagpapagaling. Hayaan ang ritual na ito na ipaalala sa iyo na ang nakalaan na manatili ay makakabalik, ngunit ang nakalaan na umalis ay gagawin ito ng banayad. Hakbang 3, ang hinga ng pananampalataya. Huminga ng malalim ng 3 beses, Virgo. Sa bawat pagbuga, isipin na pinakakawalan mo ang lumang alaala, ang mga what if, ang mga tanong na walang sagot, ang mga alaala na mabigat pa sa dibdib. Habang humihinga, isipin ang gintong liwanag na pumapasok sa katawan mo, pinupuno ka ng katahimikan, tiwala, at banal na proteksyon. Ulitin ng banayad ang pahayag. Bukas ako sa banal na timing. Pinagkakatiwalaan ko ang universo na ibalik ang sa akin at pakawalan ang hindi para sa akin. Buo ang aking puso, malinaw ang aking landas, at payapa ang aking kaluluwa. Makikita mo, Virgo, ang manifestation ay hindi tungkol sa paghahabol, ito ay tungkol sa pagkakaalin.
Ang taong binulong ang iyong pangalan kagabi ay hindi pagsubok ng pananabik, sila ay salamin na nagpapakita na ang enerhiya ng pagmamahal ay patuloy na dumadaloy sa loob mo. Itinuturo sa iyo ng universo na upang tanggapin ang pagmamahal, kailangan mo munang maniwala na karapat-dapat ka rito. Sa karunungan ng mga Filipino, kapag nagsindi ka ng kandila, hindi lamang ikaw ay tumatawag sa banal na liwanag, tinatawagan mo rin ang iyong mga ninuno. Nakapaligid sila sa iyo sa katahimikan, ginagabayan ang bawat iniisip at intensyon mo. Binubulong nila, anak, huwag matakot muling mangarap. Huwag matakot magmahal muli. Ngunit sa pagkakataong ito, magmahal ng may pananampalataya, hindi takot. Kung nais mong patatagin ang ritual na ito, Virgo, subukang magsulat ng maikling liham sa universo. Ibuo ang iyong puso, bawat hiling, bawat damdamin, bawat panalangin. Huwag isensor ang sarili. Kapag natapos, tiklupin ang liham ng 3 beses. Ang 3 ay sumasagisag sa Trinidad, isip, katawan, espiritu, at ilagay sa ilalim ng iyong kandila. Habang nasusunog, isipin na ang iyong mga intensyon ay umaakyat bilang usok, dinadala ang iyong mga panalangin sa langit. Hindi pinapansin ng universo ang pusong nagsasalita ng tapat. Bawat salitang inilalabas mo ng may sinseridad ay nagiging vibration na umaakit ng mga biyaya pabalik sa iyo. Ganito gumagana ang manifestation, hindi sa pamamagitan ng pag-uutos, kundi sa pamamagitan ng pagsuko. Virgo, tandaan ito, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa kontrol. Ito ay tungkol sa tiwala. Ang taong ang kaluluwa ay nakatali sa iyo ay palaging makakabalik sa iyo, sa buhay na ito man o sa iba. Ngunit kahit na hindi sila, ang alaala nila ay naglingkod sa banal na layunin upang gisingin ang bahagi ng iyong sarili na muling naniniwala sa pagmamahal. May isang lumang kasabihan sa Filipino, ang para sa iyo, babalik sa iyo. Hindi lamang ito kasabihan, ito ay espiritual na batas. Kapag nakaaligin ang iyong enerhiya sa pasasalamat, kapayapaan, at pagtanggap, lahat ng tunay na nakalaan sa iyo ay matatagpuan ka ng madali. Kaya ngayong gabi, matapos mamatay ang kandila at tahimik ang paligid, isara ang iyong mga mata at mumiti. Ang taong binulong ang iyong pangalan ay maaaring malayo, ngunit ang enerhiya na inyong pinagsaluhan ay walang hanggan. Pareho kayong naglalakbay patungo sa pagpapagaling, ginagabayan ng parehong liwanag na palaging ginamit ng universo upang dalhin ang mga kaluluwa sa tahanan. Ipinagmamalaki ka ng iyong mga ninuno. Nakikinig ang iyong mga anghel. At ang universo, matiisin at walang hanggan, ay inaayos ang bawat detalye ng iyong tadhana ng eksakto kung paano ito nararapat. Virgo, habang unti-unting nawawala ang liwanag ng iyong kandila at huling sinag nito ay sumasayaw sa iyong silid, maglaan ng sandali upang mapansin ang katahimikan. Ang kapanatagang nararamdaman mo ngayon, hindi ito kawalan. Ito ay kaliwanagan. Ito ang tunog ng iyong kaluluwa na sa wakas ay nauunawaan na ang lahat ng iyong naranasan, bawat kirot, bawat pananabik, bawat bulong, ay may kahulugan. Minsan, pinapayagan ng universo ang katahimikan upang marinig mo muli ang tibok ng iyong sariling puso. Pinapayagan ka nitong mawala ang pamilyar upang matagpuan mo ang banal. At ngayong gabi, higit pa sa pakikinig ang nagawa mo, sumagot ka. Nakilala mo ang bahagi ng iyong sarili na muling naniniwala sa banal na timing, sa pagmamahal na lampas sa distansya, sa pananampalataya na hindi natitinag kahit na hindi nakikita. Ang taong binulong ang iyong pangalan kagabi ay maaaring naroroon pa rin, marahil iniisip ka nila sa sandaling ito, marahil nagtataka kung muling magtatagpo ang mga bituin. Ngunit kahit magtagpo man ang inyong mga landas o hindi, alalahanin ito, Virgo, ang koneksyon ay naglingkod sa layunin nito. Pinukaw ka nito sa iyong lakas, sa iyong malasakit, at sa iyong kahandaan na tanggapin ang nakalaan sa iyo ng universo. Sa karunungan ng mga Filipino, sinasabi ng ating mga nakatatanda, kapag may pahiwatig ang langit, makinig ka. At ginawa mo. Nakinig ka hindi lamang sa iyong tainga, kundi sa iyong kaluluwa. Pinayagan mo ang iyong puso na alalahanin, magpatawad, at magpagaling. Iyan ang tapang, ang uri ng tapang na nagbabago ng mga ordinaryong sandali tungo sa mga himala. Ngayong gabi, habang nagpapahinga ka, isipin ang banayad na liwanag na yumuyukod sa iyo, gintong maliwanag, mainit, at mapayapa. Ito ang iyong gabay na enerhiya, ang paraan ng iyong mga ninuno na sabihin, anak, ligtas ka na ngayon. Hindi mo kailangan habulin ang nakalaan na sa iyo. Kailangan mo lamang manatiling bukas, tapat, at mabuti. Nasulat na ng universo ang iyong kwento, bawat pagkikita, bawat pagkaantala, bawat sagot sa panalangin, naghihintay sa perpektong oras.
Ang enerhiyang nagsimula sa isang bulong ay malapit ng maging pagkakaisa. Ang pagmamahal na minsang nawala ay babalik ng muling sariwa o pagpapalain ka sa pamamagitan ng bago. At anuman ang landas na magbukas, Virgo, parehong himala ang dalawa sa kani-kanilang paraan. Dahil ang pareho ay nangangahulugang pinili ng universo ang pagpapagaling para sa iyo. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, bulugin ang huling salita sa mga bituin. Pinagkakatiwalaan ko ang timing ng aking buhay. Pinakakawalan ko ang mabigat. Tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin. Maramdaman mo ang pagbabago ng hangin habang sinasabi ito. Ang banayad na kapayapaan, ang tahimik na init sa iyong dibdib, iyon ang sagot ng universo. Sinasabi nito, narinig kita. Natapos na ito. Virgo, hindi nagtatapos ang iyong kwento. Nagsisimula itong muli, sa pagkakataong ito, may liwanag na gumagabay sa bawat hakbang.